Ikatlong araw na magmula nang ipatupad ang Alert Level 3 sa palibot ng Bulkang Mayon. Ngunit patuloy pa rin ang pagdaloy ng pyroclastic density current o uson mula sa bunganga nito. Sa bayan ng Malilipot, siksikan ang mga evacuee sa San Jose Elementary School. Kahapon lamang, nakababa ang pamilyang Bolaños mula sa Calbayog Albay. Puno na ang San Jose Elementary School kung saan sila dating lumilikas. Kung kaya't, tumuloy na lamang sila ngayon sa San Jose National High School. Sobrang lakas ng ulan, hindi ka naman makaano, wala naman kaming sasakyan. Hindi kami makababa nung gabi na yon. Saka ang hirap naman na gabi tapos maghahakot ka ng gamit pa baba. Saka yung sasakyan nila, ano lang naman, yung mobile lang naman nung gabi na yun, wala pa yung truck. Ang mag-asawang parehong senior citizen, hirap nang makatulog, lalo pa at sa lapag lamang sila natutulog. Oo, sa paril po na may tapos may karton, may bani. Siyempre, siyempre yung ano ng paril, sa katulad namin may edad na, hindi perde. Wala pang evacuation center na naipatayo sa bayan ng Malilipot kung kaya't mga silid-aralan ang ginagamit dahilan upang maapektuhan ang pasok ng mga estudyante. Na they will only occupy at least 15 days. And then afterwards, gagawa sila ng tent doon sa sarili nilang lupa na 2 hectares. Pero nandito lang sa may likod ng San Jose Elementary School. Pero ngayon, parang hindi yata makukuha yung timeline kasi panay ang ulan at saka yung mga gamit yata hindi dumarating. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Malilipot, naghahanap na sila ng bakanteng lote na paglilipatan ng mga evacuee. May ginagawa kami diyan, may lugar yung lokal na gobyerno, may binili ang lokal na gobyerno 2 hectares para doon sa lagayan talaga yan ng evacuation center, may portion diyan and yung iba diyan expansion ng community college namin gagamitin muna para sa evacuation site. Sa kabila ng hirap tuwing nag-aalboroto ang bulkan, ayaw namang iwan ng mga apektadong residente ang kanilang mga tirahan. Iwan ko, mahirap naman kasi maglipat ng ano kasi buti kung may mapagkakaitaan ka dito, nandun yung hanap buhay namin, paghagot. Tapos nagtatanim kami ng mga gulay. Samantala, may paunti-unting turistang dumarayo sa Barangay Tamauyan sa Legazpi City upang masilayan ang aktibidad ng bulkan. Sobrang na-excite po ako kagabi kasi kagabi po nakita namin yung crater glow. And first time ko po yun in my lifetime na makita si Mayon Volcano na mag-erupt. And sobrang na-miss po ako kasi napaka-stunning talaga ni Mayon Volcano. Kaya para siya dinadayo ng iba't ibang tao. Wala po akong trabaho, off duty, kaya nagpunta po kami dito para makita namin actual yung Mayon. Although malapit naman kami sa Mayon, pero gusto namin masilayan na maliwanag siya. Ayon sa PVOX, nasa 2 kilometro na ang ibinaba ng uson mula sa bunganga ng Bulkang Mayon, na kung saan nasa Miisi Channel na ito na bahagi ng Kamalig Albay. Kahapon, nakita ang magkakasunod na pyroclastic flow at nagkaroon ng ashfall bagamat manipis lamang raw ito na bumabagsak sa Daraga at Legazpi City. Yung lumang lava dome noong 2023 is mukhang na po totally natanggal na or natuklap na niya, and yung lumabas ngayon is yung panibagong dome. Yung kitang-kita po yan sa picture na mas maitim pa po siya kaysa yung dati. Ngunit ayon sa PVOX, base sa kanilang mga obserbasyon gamit ang mga instrumento, wala pa silang nakikitang indikasyon upang itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Tahimik raw ang pagputok ngayon at wala pang nangyayaring lava fountaining o bayolenteng aktibidad ang bulkan. Hana Francesca Buragay para sa Bicol.ph